Muli na namang nabuhay ang issue kaugnay ng pagbabalik ng governor para sa buong Metro Manila. Pero ang palasyo hindi sang-ayon dito. Sapat na raw kasi ang performance ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority para tugunan ang mga problema sa Kamaynilaan. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, dati na nagka-gobernador para sa buong Metro Manila, yan yung ng 1970s, no? At yan ay pinaminuan ni dating First Lady Imelda Marcos. At ang pinakahuling naging governor ng Metro Manila ay si dating Laguna Governor Joey Lina. At lumulutang nga yung pangangailangan ba ng bagong gobernador para sa Metro Manila dahil minsan ay nagkakasalungat o hindi magkakasync yung ilang mga palusiya ng mga LGUs. Kung Malacanang ang tatanungin, hindi na raw kailangan ng gobernador para sa buong Metro Manila. Hindi raw nagkukulang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pakikipag-coordinate sa mga mayor para solusyonan ang ilang problema sa Kamaynilaan. There's an MMDA chairman who is able to coordinate with all the mayors, and thus we have a lot of problems that are integral to each and every city that have been or common to cities that are integrated by Chairman Tolentino. No man or no city is an island nga sa Metro Manila. Dati may gobernador ang Metro Manila. Unang gobernador ng Nooy Metro Manila Commission si dating First Lady Imelda Marcos. Pero pinilitan ito ng Metropolitan Manila Authority o MMA sa ilalim ni dating Pangulong Corazon Aquino na napalitan naman ng kasalukuyang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Si Joey Lina ang kahuli-huli ang naging gobernador ng Metro Manila. Kailangan may kumukompas based on a program or a plan that has been decided upon by the Metropolitan Legislative Body, call it the Metro Manila Council, which already exists. Kaya lang yun, kumukompas, hindi nga elected. Kung titingnan ng ilang desisyon ng Korte Suprema ukol sa MMDA, limitado talaga ang kapangyarihan ng ahensya. Sa desisyon ng Korte Suprema noong taong 2000, sinabi nitong walang police power at legislative power ang MMDA o kahit ang Metro Manila Council na binubuo ng mga mayor. Hindi raw tulad ng local government units o LGUs, wala raw ibinigay ng kapangyarihan ang Republic Act 7924 na bumuo sa MMDA na gumawa ng ordinansa, magpasa ng resolusyon at magpondo para sa kapakanan ng mga taga Metro Manila. Ano na lamang ngayon ang kapangyarihan ng MMDA? Sabi ng Korte Suprema, administratibo daw ang trabaho ng MMDA tulad ng pagbibigay ng tinatawag na 7 metro-wide na serbisyo. Dagdag pa ng Korte, ang Metro Manila Commission daw noon ni Marcos at Lina ay may kapangyarihang reviewin at aprubahan ng MMC ang legislative powers ng mga LGUs. Pwede nga raw gawin ng MMC noon na reviewin, amyendahan, baguhin o ibasura ang mga resolusyon ng mga syudad noon sa Metro Manila. Sabi ni Lina, sa kasalukuyan daw, bawat galaw ng MMDA kailangan ng pagpayag ng lahat ng mayor ng Metro Manila. Talagang makikiusap, walang walang gaanong political clout at maaaring suwayin ng mga mayors. The law has to be amended, making it very clear what setup there must be in Metro Manila. Jessica, sinubukan natin kunan ng pahayag itong si MMDA Chairman Tolentino. Tumanggi muna siya na magbigay ng kanyang reaksyon dun sa mga panawagan na magkaroon ng gobernador. Samantala, sinabi rin niya naman na kanina na yung ordinansa ng Maynila na magbabawal dun sa mga bus na walang prangkisa ay hindi daw dinaan doon sa Metro Manila Council ng MMDA bago ito ipatupad, Jessica. Okay, siguro basic question, Joseph, is there a need for a governor sa Metro Manila? Kasi meron nga namang MMDA chairman. Kung pareho lang naman ang kanilang magiging function, why do we have to revert to the practice of the past, diba? That's correct, ma'am. Pero number one, kung palasyo ang tatanungin, enough na yung MMDA. Pero if we examine talaga yung powers of the present MMDA and we compare it to yung Metro Manila Commission that has a governor, medyo mas malaki yung kapangyarihan niya. No? In a sense, yung isang nabanggit ng Supreme Court, may kapangyarihan siya na halimbawa mag-promulgate ng mga ordinances. Kung halimbawa may dalawang magkatabing syudad na hindi magkatugma yung kanilang mga ordinansa, dati yung MMC may kapangyarihan niya na sasabihin niya na hindi pwedeng gumana itong dalawang ordinansa to and I can make up my own. But now, walang kapangyarihan yung ating MMDA but to defer to the power of the LGU, Jessica. Okay, so case in point itong traffic, itong bus ban na ginawa ng Maynila.
umaangal, I suppose, ang ibang syudad na apektado, no? Dahil, kunwari, nag-U-turn lahat yung mga bus sa Welcome Rotonda, so naapektuhan yung traffic ng Quezon City. Yung Pasay din, nagreklamo, no? So, under the present setup, hindi pwedeng makialam itong si Chairman Tolentino. Hindi niya pwedeng sabihin sa Maynila pala na, uy, mali ka kasi nagpatupad ka ng bus ban without coordinating with your neighboring cities. Ang sabi ni Chairman Tolentino na ayos niya hanggang sa pakiusap, no? Pakiusap ng MMDA dun sa dun kay Mayor Estrada, no? Hanggang dun lamang yung magagawa. Pero kung to compel yung mga LGU na sumunod doon sa magiging patakaran sa pangkalahatan, medyo hindi kayang gawin yan. And in fact, doon nga, kahit sa color coding, di ba, nakikita natin yung ibang policies sa Las Piñas and sa Makati can impose their own system ng number coding because they have the power, and yung MMDA cannot parang encroach on that LGU power. Jessica. Okay, another good example dyan yung basura, no? Yung minsan yung basura ng isang syudad, pagka umagos yan dun sa ilog, hindi naman namimili yun ng syudad Correct. So kung hindi sinolve nung isang mayor yung problem niya sa basura dun sa kanyang lugar, aagos yung basura, bababa dun sa ibang syudad, di ba? Yung sinabi niyo, ma'am, kagabi na magkakadikit naman yung bitukan ng ating mga syudad. Kaya lang, may kanya-kanyang kaharian din yan. So parang kung halimbawa magpabaya yung katabi ng mayor, pasensyahan tayo. Yung proposal na magkaroon ng governor, lumutang to second time. Ang trigger naman yan ngayon, yung traffic, no, yung bus ban. Pero dati, lumutang yan dahil nga doon sa pagbaha noong last year, around August yan. At nagkakaroon ng problema yung MMDA kung paano ba talaga gagawin. Kung halimbawa, galing yung basura doon sa ilog sa Marikina, tatawid yan ng Pasig hanggang sa Manila Bay. No? So, ang dadaanan ng basura, iba't ibang syudad na may iba't ibang ordinansa regarding that. So medyo ganong klase na kailangan siguro i-integrate palalo at bigyan ng medyo ngipin ng konti yung MMDA. Jessica. Okay, pero kailangan nga sigurong pag-aralan ng mabuti kasi kung pwede naman ng gampanan yan under the present setup, why create another layer of bureaucracy? Na alam naman natin, di ba, kung ano ang kauuwian madalas, mas matagal na pag-uusap o proseso. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.